at the A1 Driving School Training Center in Quezon City, and we are joined by driving instructor Sir Jason. So Sir Jason, ano po bang ino-offer nyo dito sa facility ninyo? So dito, ang ino-offer namin is yung practical driving course para sa motorcycle, para sa 4 wheels, and then dagdag na rin po natin yung road safety. Okay, Sir Jason, speaking of safety, ano po ba yung pinakauna nyong gagawin bago nyo gamitin ang motorcycle ninyo? So meron tayong tinatawag na walk-around check first. So ibig sabihin ng walk-around check, so kailangan ikutan natin muna yung motorcycle natin. So syempre yung tires natin, kailangan chine-check natin kung pwede pa ba siyang gamitin. Safe pa ba? Safe pa ba? Hindi pa ba pudpod? Yes. Yan. And then tama ba yung hangin niya? Yes. Kasi hindi siya po pwedeng laging malambot, hindi rin siya po pwedeng... Sobrang matigas naman. Yes, opo. Ano bang tendency, sir, kapag matigas ang gulong, pagka hindi pasok yung hangin niya? Actually, diyan, mararamdaman mo yan kapag tumatakbo. So parang tagtag ka. And then pangalawa, syempre, hindi pantay, hindi tama ang pudpud ng gulong natin pagka hindi tama yung hangin niya. Oo, tsaka may tendency na madulas, di ba, sir? Opo. Okay. And then second is yung engine. Sa engine natin, syempre, before tayo mag-ride, lalo na long ride, so syempre, condition natin ang ating engine. Meron tayong chine-check dyan, yung engine oil. Oh. Ang engine oil natin, dapat regularly chine-check po natin siya. Tuwing kailan po ba dapat palitan ang oil natin sa motor? Sa amin kasi, ang pag-change oil po namin every 2,500 kilometers nag-change oil na po kami. And then next is fluid. So sa fluid natin, syempre, kailangan kung disc brake po yung ating brake, ibig sabihin, doon po meron po siyang tinatawag na brake fluid. Syempre, hindi siya po pwedeng maubusan ng brake fluid kasi once na naubusan ng brake fluid po yan, mangyari dyan, mawawalan po tayo ng preno. Hindi po tayo ihinto. Magkakos pa ng aksidente. Yes, ang pinaka-importante pa naman sa motor o kahit sa kotse, ang brake natin. Yes, correct. And then next is side mirror. Sa side mirror, importante po yan kasi unang-una, yan po yung mata natin sa likuran. Kasi ang mirror natin, siyempre, number 1, dapat is malinis. Pangalawa, nasa tamang pag-adjust yan. So kasi sa amin kasi, ang ginagawa po namin, yung 10% side ng nakikita mo sa motorcycle, kailangan yung arm. And then 90% outside, 50% taas, 50% baba. Kasi ang side mirror natin, very important, kasi gawa ng meron tayong tinatawag na blind spot. Okay, next. And then next ay control. So sa controls natin, andyan po yung handlebar, clutch lever, front brake, and then yung throttle. So syempre, alam natin dapat gamitin ang lahat ng yan. Unang-una, siyempre, yung clutch natin, yan po ang nagpapagalaw ng motorsiklo po natin. So, ibig sabihin, kung mali po yung pag-control natin dyan, so po pwede pong ma-aksidente po tayo dyan. And then next is lights. Lights, very important po yan. Kasi sa lights po natin, pagka defective po yung lights natin, may violation po yan, 5,000 po yan. Kailangan hindi po siya defective. Lalo sa gabi, night driving, so ibig sabihin dapat meron tayo niyan. Headlights, tail light, and then brake light. Yes, opo. So Sir Jason, kahit anong kulay ng lights mo, okay lang yun? Hindi po. Kung ano po, nung binili mo po yung motorsiklo mo, nakakabit sa kanya, yun lang po dapat siya. Hindi siya po pwede yung brake light mo na kulay red, gagawin mong puti. O kaya pink. Pula. Puti. Okay, no? So kung magdadagdag tayo ng ilaw, like LED, dapat hindi siya tataas sa handlebar. Dapat nasa ilalim lang po siya ng ilaw natin. Dalawa lang po ang kulay niyan, white and yellow lang po siya. Okay, and then next? And then next is top box. Sa top box natin, meron po tayong sinusunod na sukat na 2 feet by 2 feet. So, ibig sabihin, dapat kasya yung dalawang full face helmet. Hindi po siya pinare-registered sa LTO. Okay, sa ngayon, may mga city po tayo na kailangan meron tayong reflectorized sticker na nakalagay. So, kung magra-ride ka ng in between 6 p.m. to until to 6 a.m., so dapat meron tayong reflectorized sticker na nakadikit sa may top box. And then pati yung rider and then passenger, so dapat nakasuot ng vest na with reflectorized po. Dagdag na rin yun para makita ka sa gabi. Yes, for safety po natin yan. So ibig sabihin kitang-kita po tayo pag gano'n. Okay. At yan na nga ang mga bagay na kailangan natin i-check bago tayo mag-ride. Sinabi niyan kanina ni Sir Jason. Before ka mag-ride, dapat merong kandalang mga dokumento like lisensya and then LTO registration
And of course, license plate. So yung plate number natin, kailangan malinis yan. So dapat visible siya para... Dapat yung walang mga film, no, sir? Yung mga parang mga frame na pang-pa-shadow, pang-pa-dark. Yes. So, sir, yung mga papers na yan, like yung ORCR, LTO registration, kailangan ba yung original copy or pwedeng photocopy lang? So, pwede siya yung Xerox lang po, ma'am. So, wag na wag kayong magdadala sa motorsiklo ng original. Kasi once na nanakaw ang motorsiklo mo, Kasama na yun. kasama na yun. Namigay ka na ng motor. Yes, opo. And syempre, another tip, di ba, sir? I-check natin dapat ang weather bago tayo umalis ng bahay. And syempre, once na umulan, expect na natin na baha. Pwedeng hindi ka makadaan, kailangan chinecheck po natin talaga yung At weather. syempre, sir, kailangan may dala tayong raincoats. Di ba? Yes. Rain gears. Para kapag umulan, ready tayo.